Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Ito, tungkol dito tayo sa ang lumalabas wala pa ring big fish na nahuhuli, naaaresto. Tulad ng sinabi ng magkapatid na Rimulya, si Ombudsman Boying Rimulya at si Secretary of Interior and Local Government Junvic Rimulya. Silang dalawa yung nagsasabi niyan na bago December 15 ay lalabas ang mga arrest warrants ng mga senador at kongresista at mga contractors at DPWH officials. Kaya bago magpasko, marami na mga maaaresto. Magpapasko sila sa kulungan. Binangbanggit diyan mga big fish yan di umano. Senador, kongresista. Ngayon, anong pitsa na ngayon? Anong pitsa na ngayon? 19 na. Wala pang kongresista. Wala pang senador. Ang naaaresto pa lang, yun ngang mga DPWH officials, voluntary surrender yun. Yung mga officials ng DPWH sa Region 4B, may marupa. Ganun din yung mga DPWH officials ng Davao Occidental. Nag-surrender din sila. Sa contractor naman, itong si Diskaya, na nag-surrender din. Pero yung hinihintay na big fish, wala. Awan ko kung mayroon pang maaarestong big fish bago ang Pasko. Parang naririnig ko kay Junvic Rimulya, 2026 na ang sinasabi niya wala pala. Yan yung problema. Dapat sana sa parte nila Junvic Rimulya at Boying Rimulya, pag nagsalita sila, yung magkakatotoo. Alam naman nating mahirap ito. Kaya lang, dapat yung sinasabi nila sa tao, pinag-aralan nila yan, talagang sigurado silang mangyayari yan. Ngayon kasi kahit isa man lang na senador, kahit isa man lang na kongresista, wala . Anyway, pagbigyan pa natin, baka mayroon pa namang mangyari bago ang December 24, 25. Baka itong December 20, 21, 22, 23, mayroon pa namang mangyari. Pero paano aarestuhin ang mga senador? Wala pa namang nakakasuhang senador. Wala pa. Wala pang nakafile na kaso sa senador . Ang mayroon, rekomendasyon ng DPWH at rekomendasyon ng ICI sa ombudsman na kasuhan. Ang alam natin na nirekomendang kasuhan ng DPWH, ang rekomendasyon ng DPWH, si Senador Jinggoy, Joel Villanueva, Revilla, si Revilla, si Jinggoy, si Joel Villanueva, yan yung mga yan yung mga nirekomenda. Hindi nga kasama si Chis Escudero . Si Jinggoy, si Revilla, at saka si Villanueva, at yan yung Estrada. Yan yung mga nirekomenda. Pero wala pang nakakasuhan sa mga yan. Kaya mukhang hindi na mangyayari na may maaaresto bago ang Kapaskuhan. Kasi hindi naman pwedeng arestuhin yan ng walang warrant of arrest. Hindi rin pwedeng mag-issue ng warrant of arrest kung walang kaso. Wala pang kaso. Ang alam natin, 2 pa lang ang naisasampang kaso. Ang unang naisampang kaso, yung proyekto ng Mimarupa, yung sa Region 4B. Tungkol yan dun sa mga Oriental Mindoro, yung mga ghost projects doon at substandard projects. Kaya nga ang nakasuhan doon ay si Saldico at saka yung mga officials ng DPWH ng Region 4B, saka contractor, SunWest. Ang pangalawang kinasuhan na isampa ng kaso ay itong sa Davao Occidental. Walang kongresista dyan at walang senador. Ang nakasuhan dyan, yung mga officials ng DPWH ng Davao. Yun, nag-voluntary surrender na yun. Ganon din ang kontraktor naman doon, St. Timothy. Diyan na naaresto itong si Diskaya.
Pero maliban diyan sa dalawang kaso na yan, wala pang ibang naisasampang kaso. Kaya wala. Ang problema, nakapagsabi na ng ganyan si Boying Rimulya at saka si John Vic Rimulya, sabi nila, big fish. Anyway, pagbigyan pa natin, baka naman may mangyari pa nitong mga susunod na araw. Kaya lang, ang sinabi ni John Vic Rimulya, dyan, ano na daw 2026 na daw. Ano yan, dapat mag-ingat sila sa pagsasalita, pagsasabi sa tao. Ha? Ha? Pero ako nga, di ba nag-live ako nito, sabi ko, mukhang hindi pinilit yung pag-aresto nitong mga nakaraang araw, lalo na ng mga senador at kongresista, kasi pinag-uusapan ang budget. Hindi pwede na gusto mong mailusot ang budget, siyempre ilulusot yan ng senador at saka mga kongresista. Tapos uhulihin mo ang mga senador at ang kongresista, medyo aalma yung mga yan. Baka maapektuhan yung paglusot ng budget. Sabi ko mukhang hindi nakita yan ni Ombudsman Boying, yung ganyang senaryo na hindi pwedeng arestuhin ang mga senador at kongresista sa panahong ito dahil ito ay niraras ang budget na mailusot bago magtapos ang taon. So, kapag inaresto mo ang mga senador, halimbawa sila Villanueva, sila Estrada, ay ano yan, maaapektuhan ang takbo ng budget. Baka hindi pa ito mailusot. Kaya sabi ko, sa tingin ko, yun ang dahilan bakit hindi nila pinilit ngayon. Kaya lang, umasa na ang tao eh. Nag-i-expect na ang tao may maaarestong big fish eh. Yun ang hinihintay. Kaya nga nung naaresto yung si Diskaya, hindi na masyadong ang hinahanap ng tao, politiko. Yun ang kailangan. Kaya kung may magagawa pa sila, Boying Rimulya at John Vic Rimulya, dapat may maarestong politiko bago ang Pasko. Kasi yan ang hinahanap ng mga tao. Yan ang hinahanap ng mga tao. Kung hindi man Pasko, kahit katapos ng Pasko, bago magbagong taon. Ang importante, bago matapos yung 2025, dapat may maarestong politiko. Kongresista man yan, senador. Ayan, sige, hintayin natin. Baka naman may mangyari pa. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.